Wellman TV. Marshall Ortega. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 576 na ganap na pagkasira. Ako. Ang Fiores ay walang iba kundi mga langgam sa akin. Ang pagsira sa iyo ay isang kapritsyo lamang. Ang katahimikan ng Northern Plaza ay binasag ng boses ni Marshall, makapangyarihan at hindi sumusuko. Gaano kayabang, kung gaano puno ng paghamak. Kahit wala akong titulo, kaya pa rin kitang sirain. Sa sandaling lumingon si Marshall, na puno ng hangin ang kanyang sobrang lakas ng kalooban, ang aura ng isang taong makadudurog sa iyo sa isang sulyap. May mga nilalang sa mundong ito mas masahol pa kaysa sa mga hayop na nag-akala na sa kaunting barya sa kanilang mga bulsa at tamang makapangyarihang kakampi, maaari nilang aibuli at apihin ang mahihina. Hindi nila alam, na uuwi lamang sa pagkawasak ang gayong pagmamataas. Walang respeto. Walang kamalayan sa sarili. Walang awa. Ang mundo ay walang lugar para sa iyo. Para sa kanila, nagkaroon lamang ng pagkawasak. Nanginginig si Skyler, nanginginig ang kanyang katawan sa takot na hindi pa niya kilala. Isang malalim, nakakapangilabot na takot ang umusbong sa loob niya, walang humpay. Naramdaman din ito ng lahat ng nasa eksena. Parang bagyo ang lakas ng presensya ni Marshall sa kanila. Lahat sila ay tumangala, iginuhit sa matatalim na ilaw sa itaas. Nakatayo roon si Marshall, isang figure ng autoridad, mga bituin na kumikinang sa kanyang uniforme, nagniningning ng kaluwalhatian. Bawat pulgada niya ay tila umuugong ng kapangyarihan na kayang sirain ang lahat ng dinadaanan nito. Tama si Trent. Bago ang isang tulad ni Marshall, ano ang magagawa ng sinuman? Kahit na sila ay sirain, ano ang mahalaga? Ang mga Fiores ay palaging naniniwala na ang kanilang lugar bilang isa sa 5 pinakamakapangyarihang pamilya sa Brighton, kasama ang kanilang kaugnayan sa Southmere Residence, ay nagbigay sa kanila ng karapatang gawin ang anumang gusto nila. Akala nila kaya nilang itulak ang iba, kumilos ng walang takot sa parusa. Pero nagkamali sila. Nang ang tunay na lakas ay nasa harapan nila, sila ay wala. Si Joanna, nanginginig at halos hindi na tumayo matapos ang lahat ng nangyari, ay nagmamadaling lumapit kay Marshall nang tumalikod ito para umalis. Mr. Ortega, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Kung hindi dahil sayo, nawala na ako. Napayuko siya, ang puso sa kanyang mga mata. Si Jack, na naglalakad palayo, ay tumigil sa kanyang mga landas. Tumitig siya sa kumikinang na mga ilaw sa Northern Plaza, ang kanyang tingin ay nakalok kay Marshall at Joanna. Nakatayo. Magkasama kayo. Isang lamig ang damaloy sa kanya, parang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat. Paano ito posible? Bulong niya sa sarili, nanlalaki ang mga mata. Si Wilson, nang mapansin ang kakaibang reaksyon ni Jack, ay lumapit. General Grayson, anong nangyayari? Tanong niya. Tahimik. They look almost identical. Could it be? Ungol ni Jack. Napatingin si Wilson sa direksyon na tinitingnan ni Jack. Ang mga figure sa ilalim ng kumikinang na chandelier ay halos magkapareho. Ang kanilang mga mata, malalim at walang katapusang tulad ng kalangitan sa gabi, ang kanilang mga mukha ay matalas at malakas, na may parehong kumpiyansa na ekspresyon. Ito ay katakataka. Sila ay mukhang dalawang kalahati ng parehong kabuuan. Maaaring may isang paliwanag lamang para sa magkakahawig na dugo, ang parehong pamilya. Bahagyang tumanggo si Marshall, nang makita ang pasasalamat sa mga mata ni Joanna. We're friends. No need to thank me, he said, his voice calm. Basta, siguraduhin mong hindi ka na mauulit sa gulo ng ganito. Focus on your future. Tumango lang si Joanna, hindi pa rin makapagsalita, sobrang puno ng puso para sa mga salita. Okay. She managed, her voice soft. Tumalikod si Marshall at naglakad patungo sa naghihintay na mga sundalo. Nang malagpasan niya si Jack, binigyan niya ito ng mahinang tapik sa balikat. Lipat na tayo, sabi ni Marshall. Napakurap-kurap si Jack, na parang nagising sa ulirat, saka sinundan si Marshall habang papunta sila sa exit. Pinagmasdan sila ni Marissa, nakaawang ang bibig sa gulat. Magkamukha sila, bulong niya. Magkapatid nga sila. Bago pa siya makapagsalita,
nasa tabi na niya si Marge, tinakpan niya ang bibig niya. Ma'am! Napabuntong hininga si Marissa, namimilipit para makawala. You're killing me. Anong ginagawa mo? Sumandal si Marge, ang kanyang boses ay mahina at apurahan. Don't talk about that. Hindi pa ito ang tamang oras. Oh. Okay, I won't. Saad ni Marissa, iniisip na ayaw lang ni Marge na marinig sila ni Joanna. Sa tapat ng silid, nakatayo si Catherine sa pasukan, pinapanood si Marshall na nawawala sa lobby. Ang kanyang figure ay tila nagniningning, parang bituin sa dilim. May kung anong bagay sa kanya ang humimok sa kanya, bagay na hindi niya maipaliwanag. Bumilis ang tibok ng puso niya, gaya ng una niyang pagtitig sa kanya noong araw na iyon. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang pakiramdam. Naging hindi mapakali ito sa kanya. At ayaw niyang isipin iyon. Hindi ngayon. Huminga ng malalim si Michelle, na nakatayo sa tabi niya. Catherine, I just don't get it, she said, frustration in her boses. Bakit kaya sinusuot ni Marshall ang uniforme ng opisyal na iyon? At bakit napaka-protective ni Commander Baxter sa kanya? Anong espesyal sa kanya? Mas maganda si Zane sa uniforme. Mas malakas siya at mas gwapo. Hindi ko maintindihan kung ano ang iniisip ng matatandang ito. I think they're jealous of Zane's skills, bulong ni Michelle, madilim ang mga mata. Pinili nila si Marshall dahil takot sila kay Zane. Napatingin si Catherine sa namamagang pisngi ni Michelle, naninigas ang mga mata. Kailangan mo ng gamot, Michelle, sabi niya, naputol ang boses niya. Napakurap si Michelle, natarante sa biglang komento. Gamot? Anong gamot? Ayos lang ako. Si Zane, naglalakad sa tabi nila, pinag-aralan si Michelle na may pag-aalalang tingin. Michelle, wala ka bang nararamdaman? Well, hindi sumagot si Catherine. Tumalikod na lang siya at nagsimulang maglakad palayo. Elliot. Nang likod, nagsalita, mahina ngunit mabagsik ang boses. She's got more than just a bruise. It's her head that's the real problem. Pareho kayong gustong magpasuri. Natigilan si Michelle, nanlaki ang mga mata niya sa realisasyon. Tinatawag mo ba akong baliw? Siya stop ang kanyang paa. Sinasabi ko ito kay Lolo. Nagkibit-balikat lang si Elliot, hindi nabigla sa kanyang pagsabog. Go ahead. I don't care, Anya, flat ang tono. Samantala, nabaling ang mga mata ni Zane sa umaatres na figure ni Marshall. Isang madilim na kislap ang sumilay sa kanyang titig. Enjoy this while it lasts. Ungol niya, low enough para marinig niya. Ang mga tunog ng disiplinadong yapak ay pumuno sa Northern Business Plaza, ang maindayog na kalabog ng mga bote ng militar na umaalingaw-ngaw sa ngayon ay walang laman na espasyo. Si Marshall, ang kanyang uniforme na kumikinang sa ginto, ay lumakad ng palayo, ang liwanag ay nakakakuha ng mga bituin sa kanyang rango. Sa itaas, nagsimulang tumaas ang mga helicopter, umaalingaw-ngaw ang mga makina. Ang plaza, na dating puno ng mga boses at ingay, ngayon ay nakatayong tahimik, tulad ng isang libingan sa hangin. Lahat ng nangyari ay tila naglaho na parang masamang panaginip, nilamon ng malamig na hangin sa gabi. Si Simon, mula sa Investigation Division 7, ay dahan-daang lumapit kay Skyler, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Skyler, sabi ni Simon, wala nang dapat imbestigahan pa. Isinalaysay sa footage ang buong kwento. Sinimulan ni Drogo at ng kanyang mga tauhan ang laban. Ipinagtanggol lamang ni Marshall ang kanyang sarili. Patay na ang 4 na bodyguard. Nakuha ni na Drogo at Karina ang nararapat sa kanila. Tama na ang Saturday. Alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Ngunit tandaan ito, huwag hayaan ang kasakiman sa iyong paghatol. Huwag kalimutan kung ano ang tama at kung ano ang mali. Kung gagawin mo, ito ay maaaring ang iyong pagbagsak. Mahalagang panatilihing matatag ang iyong puso at malaman kung ano ang tama, sabi niya. Kung hindi, mawawala ka sa sarili mo. Pinamunuan niya ang kanyang koponan mula sa Northern Plaza, ang kanyang mga hakbang ay matatag habang iniiwan nila ang malawak na kawalan. Tumayo si Skyler, hawak ang malamig na katawan ng anak.
Matigas ang kanyang mga mata, puno ng kadiliman na kayang lumunin ang mundo. Patay na ang anak ko, bulong niya sa sarili, halos hindi bumulong ang boses. Ano pa bang dapat ikatakot? Marshal, babayaran mo ito. Sisiguraduhin kong maghihiganti si Drogo. Gagamitin ko ang anumang kapangyarihang kailangan ko. Hindi mahalaga. Ethan, alis na kami. Nilaibot ni Ethan ang paligid ng bakanting bulwagan, nababalot ng pag-iisip ang kanyang mukha. Skyler, kausapin natin si Lolo at Tatay. Magkakaroon sila ng plano. Sa pagdaan nila Joanna Marge, Marissa, at Brenda. Ngumisi si Skyler, isang tawa na walang init. Hinawi niya ang manggas at humakbang palayo, mabilis at puno ng layunin ang kanyang mga hakbang. Marshal, hindi mo kayang protektahan ang pamilya mo sa lahat ng oras. Hindi ganito. Ako na muna ang bahala sa kanila. Iyon ang magiging simula nito. Kabanata 577 ang buntong hininga ng kalungkutan. Sa alas 10:30 ng gabi, ang madilim na ilaw ng Executive Office ng Northern Business Plaza ay nagbigay ng mahabang anino, sa buong sahig. Lumuhod si Gatlan sa harapan ni Elliot, nanginginig ang mga kamay habang nagmamakaawa. Mr. Chandler, please. I've been here for so long. Kahit wala pa akong nagawa para makakuha ng papuri, I've worked hard. If you let me stay, I'll do anything. Just don't fire me. Please. Kung aalis ako ngayon, wala nang magbibigay sa akin ng pagkakataon. Mapait na ngiti ang mga labi ni Elliot. Ang kanyang boses ay matalas na parang talam. Kung iingatan kita, paano ko ipapaliwanag iyon kay Mr. Ortega? Paano ko haharapin ang mga taong tumitingin sa akin? I've warned you before, Gatlan. Hindi ako maninindigan para sa ganitong uri ng pag-uugali sa aking lupain. Inatake ni Drogo si Joanna, at sa halip na gawin ang tama, ipinagtanggol mo siya at sinundan si Mr. Ortega. Gumawa ka ng sarili mong higaan. Humiga ka ngayon. Spare your life tonight. That's me showing mercy. Don't mistake that for kindness. Sino ang nagturo sa iyo na sipsipin ang mga makapangyarihan at durugan ang mga nasa ilalim mo? Kung hahayaan kitang makawala dito, ano ang mangyayari sa kumpanya? Ano ang mangyayari sa lahat ng itinayo ko? Umalis ka na. Kapag hindi ka tumigil sa pagsasalita, baka tapusin ko na lang ang miserable mong buhay. Nanginginig ang katawan ni Gatlan, nanginginig ang mga kamay habang nakaluhod. Ilang beses siyang yumuko. Salamat niligtas mo ako. Para sa, you're out of Brighton. I've set up a pension for you, enough for you to live out your days. But you must be gone before midnight. Understand? Yes, Mr. Chandler. Salamat. Nagmamadaling tumayo si Gatlan, muling yumuko, at nagmamadaling lumabas ng silid. Sumunod na pumasok ang isang pares ng bodyguard, tahimik ngunit matatag ang kanilang mga yapak. Mr. Chandler, ang mga tao mula sa Sproutlings Learning Institute, kasama si Candy, ay hinarap na. At si Francesca. Tanong niya. Na-handle na ang sitwasyon ni Francesca. Natanggap na ng nanay niya ang buong bayad sa pagpapagamot gaya ng bilin. Dahan-daang tumanggo si Elliot. Good. Kung ano ang susunod na mangyayari iyon ang problema niya. Ano ang sitwasyon ni Joanna at ng kanyang ina? Nagdalawang isip ang isa sa mga bodyguard bago nagsalita. Nakatira sina Joanna at Marge sa isang bahay sa kanlurang gilid ng lungsod, ngunit ngayon, binawi ito ng may-ari. Nagdilim ang mukha ni Elliot. Sumilip siya sa bintana sa malakas na ulan. Ano? Mahina ang kanyang boses. Nasaan na sila ngayon? Lilipat na sila, ang ulat ng bodyguard. Inihagis ng may-ari ang lahat ng gamit nila sa labas. Yumigting ang panga ni Elliot. Sino itong landlord? Hindi namin alam, Mr. Chandler, hindi pa namin naiisip. Sinabi sa amin ni Mr. Ortega na layuan si Joanna at ang kanyang ina. Panoorin natin sila sa malayo, hindi makialam. Naningkit ang mga mata ni Elliot, at hindi na mabasa ang ekspresyon niya. Ayos lang. Panatilihin ang iyong distansya. Ngunit kung walang mananakit sa kanila, hayaan mo sila. Tumatakbo ang kanyang isip.
Bakit inutusan siya ni Marshal Ortega na umalis sa kanilang buhay? Bakit hindi na lang tulungan si Joanna at ang kanyang ina? Ngunit hindi maunawaan ni Elliot ang mas malalim na dahilan sa likod ng pagpili ni Marshal. Ayaw masira ni Marshal ang pride ng dalawang babae. Sa tren, napansin niya kung paano, sa kabila ng kanilang paghihirap, dinala nina Joanna at Marge ang kanilang sarili ng may tahimik na pagmamalaki. Napanatili nila ang kanilang dignidad, kumapit sa maliliit na kagalakan na kanilang matatagpuan. Hindi sila tatanggap ng kawang-gawa, hindi mula sa sinuman. Mas gugustuhin nilang magtrabaho ng husto sa mga mababang trabaho kaysa mawala ang kanilang puri sa isang sandali ng kaso. Para sa kanila, ang pakikibaka sa kanilang sarili ay mas mahalaga kaysa sa pagtanggap ng tulong mula sa iba, gaano man ito kahirap. Naintindihan naman ito ni Marshal. Iyon ang dahilan kung bakit sinabihan niya si Elliot na lumayo dito, para bigyan sila ng puwang na panatilihin ang kanilang pagsasarili. Sa halip na diretsyong pumasok, pinakiusapan ni Marshal si Marissa na tahimik na tumulong. Sa pamamagitan niya, makakahanap si Joanna ng mga paraan upang mapabuti ang kanyang buhay sa paaralan, upang baguhin ang mga bagay sa kanyang sarili. Ang kasiyahan at pagmamalaki ng pagkamit ng tagumpay sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap ay isang bagay na hindi maibibigay ng pera. Hindi tulad ni Rhea sina Joanna at Marge. Si Rhea, sa kanyang mababaw na pagnanasa at pagkahumaling sa hitsura, ay gagawin ang lahat para sa pera basta't hindi ito nangangailangan ng trabaho. Bagamat nagmula rin si Rhea sa isang mahirap na pamilya, nag-isip siya na parang isang taong mula sa pinakamababang antas ng lipunan, palaging naghahanap ng madaling paraan. Sa stroke ng 11 p.m., bumuhos ang malakas na ulan sa bayan ng Brighton. Ang mga lansangan ay makinis sa tubig, ang kalangitan sa gabi ay naiilawan lamang ng mga kidlat. Sa labas ng isang gumuhong bahay sa gilid ng kanlurang distrito, nakatayo sina Marge at Joanna, basang-basa hanggang sa buto. Hinawakan nila ang huli nilang mga gamit, walang magawa laban sa buhos ng ulan. Isang lalaki, na may edad na ang mukha, ang nakatayo sa pintuan, pinagmamasdan sila. Si Joanna, nanginginig sa lamig, humakbang pasulong. "Please, sir," pakiusap niya. "Pwede ba tayong magstay ng isang gabi na lang? Gagawa tayo ng paraan para mabayaran ka, pangako. Kung hindi dahil sa hindi inaasahang sitwasyon, sana dumating na ang sweldo ko ngayon. Pero nagkaroon ng problema ang training center na pinagtatrabahuhan ko. Huwag kang mag-alala, nanalo ng premyo ang papel ko. Soon, makakakuha ako ng scholarship. Babayaran kita." Pinag-aralan sila ng may-ari ng lupa sa isang malupit na tingin, ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang panunuya. "Walang pera, walang kwarto. Lumabas ka." Nilingon ni Joanna si Marge, na ang mahinang anyo ay nanginginig sa ulan. Hindi pa siya pwedeng sumuko. "Please," sabi niya ulit, halos masira na ang boses niya. "Gabi na, at lumalakas ang ulan, aalis kami sa umaga kung hahayaan mo lang kaming manatili ngayong gabi. Ang aking ina ay hindi magaling kung siya ay magkasakit." Tinitigan ng landlord si Joanna habang nakatayo roon, basang-basa at nanginginig. Ang kanyang tingin ay malamig at nagkalkala. "He'll let you stay," aniya na may halong mali siya ang boses. "But only if you agree to something. In return." Naninigas si Joanna, naningkit ang mga mata sa disgust. "You're vile." Nabaluktot ang mukha ng may-ari. "Bastos." Lumakad siya ng isang hakbang pasulong, ang kanyang kamay ay umindayog sa tseke ni Joanna. "Sa tingin mo kaya mo nalang manatili dito nang hindi binabayaran ang presyo?" Hinawakan ni Marge ang braso ni Joanna, hinayla siya palayo. "Halika na Joanna. Tara na. Hahanap tayo ng masisilungan sa ibang lugar." Umalangaw-ngaw sa ulan ang tawa ng may-ari. "Sa call na ito sana mag-freeze ka dyan." Nakasunod ang mga mata niya kay Joanna, matako at hindi kumukurap. "Like I said, if you agree to my terms, I'll let you stay. 3 months, walang bayad. What do you think?" Humakbang paarap si Marge, tinuro siya ng nanginginig na daliri. "Sa tingin mo makakatakas ka dito? Kapag nabalitaan ito ng amo, papatayin ka niya.
Umalangaw-ngaw ang tawa ng may-ari sa madilim at walang laman na kalye. Kill me. The master. Are you crazy, old woman? You'll freeze to death out here tonight, I swear it. Hindi siya sinagot ni Marge. Hinawakan niya ang braso ni Joanna at hinayla siya sa ulan, pasulong. Habang tumatakbo sila ay pinutol ng tawa ni Marge ang tensyon. Joanna, sobrang saya ko ngayon. Nilingaw ni Joanna ang kanyang ina, basang-basa at para siyang daga, pero tumatawa pa rin na parang ayos na ang mundo. Ma, paano ka magiging masaya ngayon? Lalong lumaki ang ngiti ni Marge. Joanna, Mother's Day ngayon. Ito ang pinakamasayang araw na naranasan ko sa loob ng 20 taon. Natigilan si Joanna sa kanyang kinatatayuan. Ngayon, araw ng mga ina. Tiningnan niya ang sarili, basang-basa at nanginginig, at pagkatapos ay sa kanyang ina, parehong basang-basa. Isang matinding guilt ang bumalot sa kanyang dibdib. Mom, I'm so sorry. Hindi man lang kita nabigyan ng mainit na tahanan para makapagpahinga. At ngayon sa lahat ng araw, pinahirapan kita sa ulan. Nabasag ang boses niya. I'm sorry. Sa wakas, nakahanap na sila ng masisilungan. Sumugod sila sa self-service area ng isang bangko na pag-aari ng pamilya ni Marshall. Nakaupo sila sa malamig na sahig, naghahabol ng hininga. Nandoon pa rin ang ngiti ni Marge na nagliliwanag sa kanyang mukha. Joanna, ngayon, binigyan ako ng mga Diyos ng pinakamalaking regalo. Tunay na masaya ako. Ni hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Pinagmamasdan ni Joanna ang kanyang ina, basang-basa, gayunpaman ay nagniningning pa rin ng kagalakan. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa tahimik na mga luha, magkahalong pagmamahal at sakit. Nang ang mga web ng kapalaran ay bumabalot sa aking apuyan. Nang ang usok ng mga panaginip ay bamulong ng kalungkutan ng gutom. Matigas ang ulo kong ikinalat ang abo ng sarili kong nawawalang pag-asa. Kabanata 578 Isang pangako ng promosyon. Tumigil na ang ulan sa umaga. Ang liwanag ng araw, mainit at ginintoang, nasala sa mga salamin na pinto ng self-service area ng bangko. Dahan-daang nagising si Joanna, kumukurap sa liwanag. Nakita niya ang banayad ng ngiti ng kanyang ina at naramdaman niya ang pag-alis ng manipis na tulog sa kanyang isipan. Isang mayaman, mapang-akit na amoy ng tinapay ang pumuno sa hangin. Ang kanyang tiyan, na walang laman mula kagabi, ay umungol bilang pagtutol. Hindi pa kumakain si Joanna simula noong nakaraang araw. Matindi ang gutom, na nagpapaalala sa kanya kung gaano nakatagal mula noong huli siyang kumain. Ma! Gising ka na. Siya murmured, pa rin kalahating tulog. Tumayo si Marge sa kanyang harapan, isang bag ng tinapay at gatas sa kanyang mga kamay. Ma, paano mo nakuha ang pera para dito? Ngumisi si Marge. Medyo may naipon ako. Nung nakita kitang natutulog, tumawid ako para bumili ng almusal. Bilasan mo kumain bago lumamig. Pinunit ni Joanna ang tinapay sa kalahati. I-share natin. Umiling si Marge. Nakakuha na ako. Halika na, Nay, hati na tayo kung hindi, hindi ako kakain. Bumantong hininga si Marge ngunit kinuha ang isa pang kalahati, at sabay silang kumain, nagbahagi ng kaunting kasiyahan. Dumampi ang sinag ng araw sa kanilang mga mukha, na lalong nagliwanag sa kanilang mga ngiti. Inubos ni Joanna ang huling higop ng gatas at may napansin sa sahig malapit kay Marge. Isang blood donation card. Lumubog ang puso niya. Nay, nag-donate ka ba ng dugo? Bumaba si Marge, napagtantong nahulog ang card. Well, I had a lot of blood. Ang pag-donate ng ilan para sa almusal ay parang magandang ideya, mahinang sabi niya. Puno ng luha ang mga mata ni Joanna. Bakit, Nay? Napakahina mo na. Parang binigay mo na ang buhay mo. Marahan na tumawa si Marge, puno ng init ang boses. Ayos lang, Joanna. Mahirap ang buhay, pero malalampasan natin ito. One step at a time. Makakahanap ako ng trabaho ngayon. Pinutol siya ni Joanna. No, you won't. Hindi kaya ng katawan mo. Ako. Till go to the school and talk with my advisor. Baka makahanap agad ng trabahong magbabayad. Tumigil si Marge. Alam niyang hindi actress si Joanna.
Matapos ang mahabang paghinto, bumantong hininga siya at tumango. Sige. Tinulungan ni Joanna ang kanyang ina na makaalis sa self-service area. Humakbang sila sa malamig na hangin ng umaga, patungo sa paaralan sa ilalim ng pagsikat ng araw. Sa North Lorne Residence, naglakad-lakad si Elliot sa hardin ng villa, ang kanyang mga hakbang ay mabagal, sinadya. 2 bodyguard ang nagmamadaling lumapit sa kanya. Mr. Elliot, ang landlord mula sa western outskirts ay nahawakan na. Matalas ang boses ni Elliot, malamig ang tono. Good. Paano naman sina Joanna at Marge? Nagdalawang isip ang bodyguard bago sumagot. Nag-donate ng dugo si Marge kaninang umaga, may kapalit na almusal. Tapos kasama niya si Joanna sa school, umiling si Elliot. Fine. Bantayan mo sila sa malayo. Huwag kang makialam. At saka, sa ilang araw, sisimulan na ng Special Operations Military Region ang Military Martial Tournament. Malamang na magkakaroon ng aktibidad sa Wisteria Residence sa lalong madaling panahon. Ang punong instruktor ng Dragon Soul Special Forces, si Gavin Brooks, ay na-recall sa Wisteria Residence kagabi, sabi ng bodyguard. Gavin. Kumunot ang noo ni Elliot. Anong ginagawa niya dun? Sinusubukan ba ni Zane na airig ang tournament? Huminto siya, lumilipat ang mga iniisip. Mayroon bang anumang salita mula sa Fiores? Sagot ng bodyguard. Ibinalik na nila ang bangkay ni Drogo sa kanilang tahanan. Kumuha sila ng mga forensic expert mula sa Brighton, ngunit walang update. The show's paid not visit to the Fiores. No news from Southmere residents also. Parang nagpapanggap silang walang nangyari. Ang mga Fiores ay may hawak na libing ni Drogo, gayunpaman, dagdag ng bodyguard. Mukhang mas kalmado si Skyler kaysa kagabi. Hinimas ni Elliot ang kanyang baba. Masyadong matalino si Ryder para sa kanyang kapakanan. Hindi siya pupunta ngayon sa Fiores, at tatanggihan niya ang sinuman sa kanilang pamilya na gustong bisitahin ang kanyang ama. Maghihintay siya hanggang sa mawala ang kaguluhan tungkol kay Drogo. Pagkatapos, gagawa siya ng kanyang hakbang. Naningkit ang mga mata ni Elliot. Bantayan natin ang mga Fiores, tingnan ang susunod nilang gagawin. Huminto siya, sa kamarahas na idinagdag. Siguraduhin mong ligtas ang mga babaeng Leaf at si Marissa. Kung may mangyari sa kanila, ito ay isang kalamidad. Sa Wisteria Residence, sa sitting room, umupo ulit si Zane sa malaking upuan, relaxed pero alerto ang tindig niya. Sa tapat niya, isang lalaking nasa edad 40, nakasuot ng kasuotang pangmilitar, mahigpit na nakaupo, naghihintay. Mr. Zane, we're ready for the military martial tournament. With our current strength, Dragon Soul is secured. But you called me here in quick. Is there something urgent? Nanatiling nakapikit si Zane, umuuga ang upuan sa ilalim niya. Ang kanyang boses, nang dumating iyon, ay kalmado. Mr. Brooks, mahinang sabi ni Zane, matagal ka nang na-stuck sa ganyang posisyon, di ba? Patuloy ni Zane, sa iyong edad, sa tingin mo ba ay posible pa rin ang paglipat? Ilang taon kang nagtatago, nagpapahinga. Sa tingin mo ba ay dadalhin ka niyan kahit saan? Mr. Zane, sabi ni Gavin, na puno ng pagpapakumbaba ang boses, ako ang laging napag-iiwanan. Kung hindi dahil sa inyo ni Master, wala ako ngayon. Hindi ko inaasahan na tataas pa ako. Si Zane ay nagpakawala ng isang maliit, mapanuksong tawa. Dati kang mandirigma, Gavin. Isang tunay na puwersa sa sombrero ng militar ang nangyari sa sunog na iyon. Malaki ang tiwala sa iyo ng lolo ko. Gusto kanyang umangat, para maging mas malaking tao. Kontento ka na ba talaga sa posisyon mo ngayon? Wala kang mararating na ganyan. Tumayo si Gavin, bahagyang yumuko, ang mga kamay ay nakadikip sa harap niya. Mr. Zane, please, sabihin mo lang sa akin kung ano ang kailangan mong gawin ko. Pinag-aralan siya ni Zane saglit, saka nagsalita ng malinaw. Ligtas ang lugar ni Dragon Soul sa tournament. No need to worry about that. Ngunit may iba pa. Narinig mo na ang tungkol sa bagong punong tagapagturo ng Werewolf Special Forces, hindi ba? Mas bata sa iyo ng halos 20 taon, ngunit siya ay may kaparehong posisyon sa iyo.
Kurba ang labi ni Zane sa isang manipis na ngiti. Ano sa tingin mo dyan? Ngumisi si Gavin. Mr. Zane, anong magagawa ko? Siya mismo ang pinili ni Commander Hunter para pamunuan ng Werewolf Special Forces. Paano ko may kukumpara sa kanya? Sumandal si Zane, matalas ang tono. You're missing the bigger picture. The Werewolf Special Forces are in a tight spot. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagsali sa kanila ni Marshall? Saglit na nag-isip si Gavin, saka sumagot, kung matalo sila sa Dragon Soul o Dark Panther, mabubuwag sila. Tumango si Zane. Exactly. And if that happens, what's Marshall worth as chief instructor then? Nag-iba ang ekspresyon ni Gavin. Ibig mong sabihin. Nanlamig ang tingin ni Zane. It's all a show. Do you really think it's more than that? Malinaw ang pagkalito ni Zane. What do you mean, Mr. Zane? Kalmado ang boses ni Zane, ngunit malalim ang kanyang sinabi. Maraming beses na niya akong hinahamon. Itong tournament, balak ko siyang bayaran. Baka mawala pa ng tuluyan. Nagbago ang mga patakaran, dagdag ni Zane, kumikinang ang mga mata. Ngayon, ang mga punong tagapagturo ay maaaring lumaban. Ang kamatayan at pinsala ay bahagi lamang ng laro. Natigilan si Gavin, hindi sigurado. Pero, paano kung kinawayan siya ni Zane? No what ifs. Do it. Any consequences, ako na ang bahala sa lolo ko. Lalong tumayo si Gavin, lumakas ang kanyang determinasyon. Naiintindihan ko kung ano ang dapat gawin. Tumayo si Zane at tinapik si Gavin sa balikat eliminate Marshall, at sisiguraduhin kung mapromote ka. Kabanata 579 na tournament sa Wolfsbane Summit. Ang damo ay nakaunat na lantian sa ilalim ng malawak na kalangitan, at ang hangin ay napuno ng mga huni ng mga ibon, ang kanilang mga awit ay tumataas na parang isang koro. Bilang isang umaga ng Abril sa Brighton Wolfsbane Summit Military Base, kalmado at malinaw. Ang araw ay sumikat, maliwanag at hindi sumusuko, habang ang mga watawat ay kumikislap sa simoy ng hangin, ang kanilang mga kulay ay matengkad sa kalangitan ng umaga. Ang Wolfsbane Summit, ang pinakamalaking open training ground sa buong Draconia, ay naghanda para sa engranding kaganapan ang 2 taon na kompetisyon ng Special Operations Military Region. 8:00 na ang orasan. Sa itaas, ang kalangitan ay isang perpektong bughaw, malinaw at walang marka na may ilang mga ulap na tamad na inaanod. Sa larangan ng pagsasanay, ang mga sundalo mula sa Draconia Special Forces, na kumakatawan sa 7 military ay tumayo ng matangkad. Ang kanilang baluti ay kumikinang sa sikat ng araw, at ang hangin sa kanilang paligid ay umugang sa lakas ng kanilang presensya. Sa harap ng field, bago ang isang nakataas na plataporma, 1,000 sundalo ang nagtaas ng kanilang kanang kamao. Hinarap nila ang watawat ng militar, at sa malakas at malinaw na tinig, nanumpa sila. Isa akong sundalo ng Draconia Special Forces. Sumusumpa akong maglilingkod ng may katapatan. Upang igalang ang aking tungkulin at sundin ang bawat utos. Itatago ko ang mga lihim na ipinagkatiwala sa akin. At harapin ang panganib ng buong tapang. Laging handang lumaban. At huwag na huwag mong talikuran ang aking mga kasama. Ipagtatanggol ko ang aking tinubuang bayan, anuman ang halaga. Ang panata ay umalingaw-ngaw, matatag at makapangyarihan, umaalingaw-ngaw sa Wolfsbane Summit Military Base. Habang nakasabit pa sa hangin ang mga huling salita ng panunumpa, nagsimula ang kompetisyon. 2 koponan, ang pinakamababang ranggo ng mga espesyal na puwersa, ay aalisin sa kompetisyon. Ang pinakamalakas lamang ang mananatili. Ang 2 koponan na nakatakdang alisin ay mawawala ng kanilang mga pangalan at masisira, na reshuttle sa mga bagong tungkulin. Karamihan sa mga sundalo ng Special Forces ay aalis sa Special Operations Military Region upang maglingkod sa ibang lugar. Ang patimpalak na ito ay hindi lamang pagpapakita ng lakas. Ito ay isang pagbabago sa kinabukasan ng bawat sundalo. Para sa mga gustong manatili sa Special Forces, ito ay do or die. Ito ang kanilang huling pagbaril upang patunayan ang kanilang sarili.
Ang bawat sundalo ay lalaban hindi lamang para sa tagumpay, kundi para sa karangalan na kanilang isinumpa na itaguyod. Magiging mabilis ang kompetisyon, isang araw lang. Ang unang 3 round ay tapos na, at ang mga ranggo ay napagpasyahan na. Batay sa mga score, ang 7 koponan ay hinati sa 2 grupo, Group A at Group B. Ang Warwolf Special Forces, na may pinakamababang ranggo, ay nasa panganib na maalis. Sila W. ay inilagay sa Group A kasama ang nangungunang Dragon Soul at pangalawang pwesto na Dark Panther. Ang pangalawang pinakamababang koponan, ang Fierce Tiger Special Forces, ay napunta sa Group B. Haharapin nila ang mga Cobra, Lionheart, at Scorpion teams na nasa ikatlo, ika-4, at ika-5. 10 araw bago ang kaganapan, nirepaso ng Special Operations Military Region ang mga rekomendasyon mula sa 7 military zones. Ang mga patakaran para sa mga round ng elimination ay naitakda na. Ang paligsahan ay magkakaroon ng 3 bahagi. Ang una ay isang 20 milya na marcha na may buong gamit, na sinusundan ng isang 3-5 gitling MILYA na reconnaissance course na may higit sa 40 na checkpoint ng kaaway, pagkatapos ay isang 7 milya na armadong sprint. Ang pangalawa ay isang hamon ng sniper, kabilang ang isang 500 yarda na pagbaril sa gabi at gumagalaw na mga target. Sinubak ng ikatlong kaganapan ang kakayahan sa pakikipaglaban ng bawat sundalo. Kung ang mga resulta ng unang 3 round ay umalis sa naghamon at ang hinamon na koponan ay nakatali, magkakaroon ng overtime round. Ang overtime ay magiging isang libreng hamon, kung saan ang parehong mga koponan ay maaaring pumili ng uri ng hamon alinman sa long-range shooting o personal na hand-to-hand na labanan. Babunutin ang 2 koponan para matukoy kung sino ang maghahamon at kung sino ang magdedepensa. Ang naghahamon ay magpapadala lamang ng isang kinatawan, habang ang nagtatanggol na pangkat ay maaaring magpadala ng hanggang 3 mga humahamon. Napakahalaga ng kompetisyon sa militar ngayon. Ito ang magpapasya sa kapalaran ng 2 koponan. Kaya, lahat ng mga sundalo sa 7 koponan ay handa na, ang kanilang mga kalamnan ay naninigas, ang kanilang mga mata ay nakatutok sa gawain sa hinaharap. Ang mga nakaraang kompetisyon ay palaging matindi at puno ng kaguluhan. Dagdag pa sa matataas na opisyal ng Special Operations Military Region at mga opisyal ng militar. May mga nanunood din. Dahil ang kompetisyon ay bukas at gaganapin sa isang pampublikong base militar, ang mga tauhan ng militar at kanilang mga pamilya ay maaaring mag-apply ng maaga para sa isang pagkakataon na manood. Sa ngayon, lahat ng matataas na opisyal ng Special Operations Military Region ay nakaupo sa command platform. Naakit din sa kaganapan ang ilang dating matataas na opisyal na minsang nagsilbi sa Special Operations Military Region, gayon din ang mga senior officers mula sa ibang mga departamento. Nakaupo sa harap ang mga figure tulad ni Major General Simon ng Investigation Division 7, Major General Jack ng Dragon Palace, at Major General Lee Martin, bukod sa iba pa. Kasama nila ang mga opisyal na nasa kalagitnaan ng ranggo at mga inapo ng militar, na nag-apply para manood ng kaganapan. Nandoon din ang mga tagapagmana ng Seven Kings ni Brighton. Ito ang kanilang once in 3 years chance na mag-obserba at matuto. Zane, si Michelle, Elliot, kasama sina Trent at Ethan, ay maagang dumating sa venue. Mula nang likhain ito, itinayo ng Special Operations Military Region ang sistemang ito. Ang layunin nito ay hikayatin ang paglago at kompetisyon sa loob ng mga hanay nito. Ito rin ay isang pagkakataon upang ipakita ang pag-unlad at tagumpay ng Special Operations Military Region kada 3 taon. Sa 8:15 a.m., ang Chief of Staff, si Caleb, ay tumayo sa harap ng pagpupulong, na naghatid ng isang inspiredong talumpati sa ngalan ng Special Operations Military Region Command. Mga sundalo, simula niya, umaalingaw-ngaw ang boses niya sa base. Tumayo ka rito, sa base militar ng Wolfsbane Summit, isang lugar na dating itinayo ng pinakadakilang mandirigma ni Draconia, ang bayan ng bayan.
Ang aming punong mandirigma ay hindi lamang lumikha ng base na ito, ngunit siya ay nagpanday ng isang lugar kung saan ang pinakadakilang mga mandirigma ay magagawa. Tumaas. Bumuo siya ng mas bago, mas mapagkumpetensyang istruktura para sa Special Operations Military Region. Ang mga taon ng pagsusumikap ay naging isang puwersa na nagsanay sa ilan sa mga pinakamahusay na sundalo sa buong Draconia. Ang mga sundalo, parehong nagretiro at aktibo, ay nagdadala ng pagsasanay na iyon ng higit pa sa larangan ng digmaan, na humuhubog sa hinaharap ng militar ng bansa. Ang bawat isa sa kanila ay nahaharap sa kung ano ang iyong haharapin. Ang layunin ng mga kompetisyon na ito ay hindi basta-basta na alisin ang mahihina. Ito ay upang itulak ang malalakas na maging mas mahusay, upang magbigay ng inspirasyon sa inyong lahat sa kadakilaan. Ipapaalala sa mga sundalo ang kanilang tungkulin. Upang mapabuti, upang pinuhin ang kanilang mga kasanayan, at upang maging handa. Lagi. Kapag tumawag ang bansa, kakailanganin mo. Matangkad. Upang protektahan ang mga tao. Upang ipagtanggol ang ating dangal. Kahit na mahirap ang kompetisyon, sinusunod nito ang natural na batas ng kaligtasan. Tanging ang pinakamatibay ang magtitiis. Kung walang malupit na pagsubok, hindi ka magiging kakaiba. Ngayon, oras na para sa mga instruktor ng 7 koponan na kumuha ng kanilang mga pwesto. Matagal nang naitakda ang seating arrangement, batay sa mga petsa ng pagkakatatag ng bawat unit. Ang Warwolf Special Forces, bilang ang unang nilikha, ay kukuha ng unang upuan. Kasunod nila ay ang Dragon Soul, Dark Panther, Fierce Tiger, Cobra, Lionheart, at Scorpion. Gayunpaman, ang Warwolf Special Forces ay nakipaglaban kamakailan. Sa loob ng maraming taon, halos hindi nila nahawakan, ang kanilang pagmamataas at reputasyon ay dumudulas. Ito ang naging dahilan upang i-dismiss sila ng ibang mga koponan, na nakikita silang mahina. Sa tuwing magkakasama sila, ang instruktor ng Warwolf ay pinakahuli, sa dulong bahagi ng plataporma. Sa kamakailang mga kompetisyon, ang mga instruktor ng Warwolf ay walang karanasan, kadalasan ay na-promote lamang upang makakuha ng pamagat. Ang iba, kahit na napansin nila, ay pinili na huwag pansinin ito. Si Gavin, ang pinuno ng Dragon Soul, ay isang batikang veterano. Ang kanyang upuan ay palaging nauuna, na sinusundan ng iba sa pagkakasunod-sunod ng ranggo. Sa pagkakataong ito, walang nagbago. Nang maupo na ang mga instructor sa kanilang mga upuan, lumapit si Marshall kay Gavin. Tumayo, mahinahon niyang sinabi, nakaupo ka sa maling lugar. Lahat ng mata sa kwarto ay nabaling kay Marshall. Kumunot ang noo ni Gavin, nakaturo ang daliri niya sa nameplate na nasa harapan niya. Ito ang upuan ko, sagot niya. Walang pangalan mo. Sino ka? Nagpalitan ng tingin ang iba pang mga instructor, matalas ang kanilang mga mata sa pangungutya. Alam ng lahat kung sino si Gavin. Siya ay isang mandirigma na kilala, kinatatakutan ng marami, pangalawa lamang kay Wilson mismo. Ang hamanin siya sa harap ng lahat ay hindi akalain ngunit ginawa iyon ni Marshall. Kabanata 580 ang Bagong Orden. Ang biglaang kaguluhan sa paligid ng punong instruktor ng 7 Military Zone Special Forces ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat ng matataas na opisyal sa command platform. Si Commander Hunter ay nanatiling tuwid na mukha, hindi kumikilos upang ihinto kaagad ang nangyayari. Sa halip, pinanood niya ang eksena na may bakas ng saya sa kanyang mga mata. Ang isyu sa hindi maayos na pag-upo ng mga punong instruktor mula sa 7 military teams ay isang bagay na alam na ni Hunter at ng iba pa. Noong una, naisip niya na ang sitting order ay hindi mahalaga sa buong kompetisyon. Hangga't tahimik na sumang-ayon ang lahat ng nasasangkot, walang dapat ipag-alala. Pagkatapos ng lahat, ang kompetisyon ng militar ay nakatuon sa mga resulta ng kompetisyon, hindi sa ilang arbitrary SAG arrangement. Ang mahigpit na pag-aayos ng pag-upo ay isang panuntunan na itinakda ng pangunahing Diyos ng militar noong mga unang taon. Ang layunin ay upang ipakita ang paggalang sa mga pangkat ng espesyal na puwersa na nauna nang naitatag. Hindi mahalaga kung gaano kahusay ang pagganap ng mga koponan na ito ngayon.
Hindi bababa sa mga nakalipas na taon, sila ay gumawa ng mga natitirang kontribusyon sa kaluwalhatian at pag-unlad ng Special Operations Military Region. Ito ay isang sapat na pagkilala sa kanilang mga nakaraang tagumpay at pagsisikap. Ang lakas ng Warwolf Special Forces ay patuloy na bumababa nitong mga nakaraang taon. Halos naging walang kabuluhan na grupo ito sa 7 koponan ng militar sa rehiyong militar ng espesyal na operasyon. Bukod dito, ang mga opisyal na dumating upang maglingkod bilang mga punong instructor para sa Warwolf sa kamakailang mga termino ay tiyak na nakakabigo. Hindi talaga sila naroon upang mag-ambag sa paglago ng unit. Ginagamit lang nila ang posisyon para pakinisin ang kanilang mga resume. Ang nakabaon na problemang ito sa loob ng sistema ay naging sakit ng ulo para kay Hunter. Dahil dito, pumikit siya sa sitwasyon ng mga punong tagapagturo. Sa paglipas ng panahon, siya at ang lahat ay nasanay na lamang. Ngayon, naglabas si Marshall ng isang isyu na pinilit na bigyang pansin si Hunter. Waring maraming taon nang magulo ang pag-aayos ng upuan sa mga punong instructor. Nang makitang hindi nagkomento ang matataas na opisyal, nagpasya si Gavin na samantalahin ang pagkakataon na ipahiya si Marshall. Confident sa kanyang seniority at respeto sa loob ng ranks, naniniwala siyang kaya niyang ipahiya ang sarili ni Marshall. Napatingin si Gavin kay Marshall. Your spot's at the end. Hindi mo ba nakita ang pangalan mo doon? Halika. Umupo ka dali. Magsisimula na ang mga pagsasanay. Ang pag-aaksaya ng oras sa isang bagay na tulad nito ay maaaring malagay sa malubhang problema. Si Colonel Stanley Wells, ang punong instructor ng Dark Panther Special Forces, ay tumawa at idinagdag. Marshall, bago ka lang, kaya siguro hindi ka pamilyar sa kung paano natin ginagawa ang mga bagay-bagay. Laging ganito. Hindi na kailangang mag-abala. Mabilis na sinabi ni Coronel Damian Palmer mula sa Fierce Tiger Special Forces, yes. Mr. Ortega, please take a seat. There's nothing to make a fuss over. Ang tumutukoy sa huling ranggo ay ang kinalabasan ng pagganap ng bawat koponan sa kompetisyon, hindi ang seating arrangement ng mga punong tagapagturo. Matapos makipagpalitan ng tingin sa ilan pang punong tagapagturo, lahat sila ay nagbahagi ng nakakaalam na tawa. Maging si Michael Clark, ang chief instructor ng Venomous Scorpion, ay tumingin kay Marshall na may masalimuot na ekspresyon. Ang Warwolf ay palaging nasa ibaba bawat taon. Hindi mahalaga kung saan ka uupo. Hindi pinansin ni Marshall ang pangungutya nila at tinuon si Gavin, malamig ang mukha. Maling upuan ka, bumangon ka. Natigilan si Gavin, saka tumalikod. I've made myself clear. What are you implying? Nagtaas ng kilay si Marshall. Sige. Kung hindi mo maintindihan ang simpleng salita, I will handle this my way. Sinimulan ni Gavin, ngunit naputol ang kanyang mga salita nang hinawakan siya ni Marshall at itinapon. UA. Platform. Natigilan ang matataas na opisyal at matataas na panauhin na nanunood, gayon din ang mga elite na sundalo ng 7 dibisyon ng Special Forces, lahat ay humanga sa matapang at walang katuturang diskarte ni Marshall. Si Gavin ay halos kapantay ni Wilson tungkol sa ranggo at kakayahan, ngunit narito siya, itinapon sa command platform ng bagong hinirang na chief instructor ng Warwolf. Sa kabutihang palad, hindi nagkukulang ang kakayahan ni Gavin. Nagawa niyang mabawi ang balanse sa himpapawid at lumapag sa kanyang mga paa. Bagamat natisod siya ng bahagya at kailangan ng tulak ni Silas para pakalmayan ang sarili. Namumula ang mukha sa galit, umungal si Gavin, how dare you? Ang mga taong hindi makatwiran ay gusto pang makipagtalo para sa pakikipagtalo. Binaba ni Marshall ang kamay niya sa mesa. Umakyat sa ere ang nameplate ni Gavin at bumagsak ng husto sa sahig. Pagkatapos ay itinuro niya ang kalapit na duty major at sinabing, kunin mo ang nameplate ng punong instructor ng Warwolf, si Marshall, at ilagay ito dito. Ang duty major ay ganap na itinapon sa eksena. Alam na alam niya kung sino si Gavin, isang bayani ng Diyos ng militar, alamat sa militar. Sa kabila ng pagiging maagang 20s at nakasuot ng uniforme ng isang general,
si Marshall ay walang halaga kumpara sa maalamat na katayuan ni Gavin sa Special Operations Military Region. Si Marshall, hindi napigilan, ay hindi lamang itinapon si Gavin sa plataporma ngunit ngayon ay nag-uutos ng sarili niyang nameplate na pumalit kay Gavin. Ang pangunahing nagyelo, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Tumigas ang tono ni Marshall. Sumusuway ka ba sa direktang utos ng iyong general? Gulat na gulat, tumuwid ang mayor at sumaludo. Yes, sir. Agad-agad. Ang pagsuwi sa utos ng general ay magreresulta sa kaparusahan. Agad na tumangala ang mayor at sumaludo ng may paggalang, sinabing, General, ako na ang bahala kaagad. Mabilis niyang inilagay ang nameplate ni Marshall sa mesa. Itinuro ni Marshall ang ibabaw, idinagdag. Panasan mo ang lugar na ito at palitan ang baso ng tubig. Oo, General. Agad namang tumalima ang major. Habang pinuputol ng boses ni Hunter ang tensyon, si Gavin ay umakyat pabalik sa platform, napahiya at galit na galit. Mga chief instructors, kumuha na kayo ng mga assigned seats ninyo. Sino ang namamahala sa pag-upo ngayon? Ilagay sila sa confinement. At mula ngayon, ang sinumang makagambala sa kaayusan o lumalabag sa mga patakaran ay maaaring umalis sa Special Operations Military Region. Ang lakas ng isang militar ay nakasalalay sa disiplina nito. Ang mga patakaran ay mga patakaran, kahit na ito ay luma na. Bilang. Pagkababa ng boses ni Hunter ay agad na tumayo ang lahat at mabilis na bumalik sa dati nilang sitting order. Isang flash ng pagtataka ang bumungad sa mga mata ni Coronel Damian. Hindi niya inaasahan na si Lieutenant General Hunter ay hindi papansinin ang mukha ni Gavin at susundin ang mga kilos ni Marshall. Mukhang malinaw na ngayon si Commander Baxter ay nasa panig ni Marshall. Malamig nang umuso si Gavin at walang ganang umupo sa pangalawang pwesto. Ang Warwolf, malapit nang maalis, bakit sa tingin mo ay may karapatan kang mapunta rito? Teka lang, sisiguraduhin kong tuturuan ka ng leksyon sa final round ng competition. Walang pakialam na sagot ni Marshall, I'm afraid you won't have the chance. Gayunpaman, gusto kong ipaalala sa iyo na ang pagsasalita ng masama tungkol sa akin ay may kapalit. Noong 8:30 a.m., inihayag ni Major General Caleb, ang Chief of Staff, na opisyal na nagsimula ang unang kaganapan ng kompetisyon sa militar. Ang unang kaganapan ay isang 18 milya cross-country run na may 6 na pound load. Ang mga punong tagapagturo ng bawat pangkat ay hindi sumama sa kanilang mga koponan. Sa halip, magbibigay sila ng malayong patnubay mula sa likod ng mga eksena. Ang buong marcha ay nasa ilalim ng pagbabantay. Ang bawat koponan ay pumili ng 10 piling sundalo ng espesyal na puwersa upang lumahok sa kaganapan, na pinamumunuan ng kapitan o bise-kapitan ng koponan. Ang Warwolf Special Forces ay pinamunuan ni Vice Captain Freya. Sa utos ni Chief of Staff Caleb, agad na umalis ang 7 team.